Let's talk about small claims. Ito yung observation natin dahil dun sa nag-trending natin video na umabot ng 100k views at 1,000 shares. Observation, base dun sa mga komento ng mga tao, mga tanong, mga na-experience, sobrang nakaka-disappoint. Out of 100,000 views at napakaraming comment, wala man lang isang tao na nag-document na sila ay naging successful dito sa pagsampa ng kaso ng small claims or civil case about mga pautang, may interest o wala. Sa observation natin dito sa small claims na to, may mga tao na nagsabi na nanalo sila sa small claims and then after ng pagkapanalo ay wala rin nangyari. May mga tao na nagsabi na sa barangay pa lang nagkakaroon ng problema, may kasunduan, nakapagbabayad ng una and then after hindi na natuloy. Meron din na bigyan ng CFA, inakyat ng korte, pag-akit ng korte, hinahanap yung kasunduan na hindi na ibigay ng barangay kasi dun yung agreement. Meron din nagsabi, nanalo sa kaso, okay lang daw ba na pumayag sa tinatawag na pangmeryenda ng mga otoridad para hanapin yung taong talo sa small claim civil case pautang. So ang pinaka nakaka-disappoint dito, bakit wala akong narinig na taong nanalo sa kaso ng small claims pero hindi nagawa ng sheriff yung trabaho? Ibig sabihin, merong batas, civil case, pero hindi siya mababaw na batas. Parang halos hangin na batas lang siya. Maraming tao ang hindi nakakaalam kasi hindi nabibigyan ng tamang justice yung iba. Bakit konti yung taong nakakaalam ng small claims? Kasi sa paligid nila, wala pang may nanalo sa small claims. Bakit? Dahil sa proseso sa barangay, dahil sa proseso sa korte, once nanalo ka, yung proseso naman doon sa sheriff, and then yung nagtatagong tao, wala ni isang nag-agree na tama ang batas, na malakas ang batas kahit civil case lang. Hindi sinasabi through verbal na walang kwenta ang batas ng small claims. Pero base sa mga nabasa ko, hindi pangil lang hinahanap ng mga tao para dito sa small claims. Hindi na nga siya criminal case eh. Pero hindi siya nagagawa ng maayos. Imagine niyo, sa napakaraming agreement sa tao na may atraso sa'yo. May interest o wala may permit o wala. Pagbibigyan mo ng napakahabang panahon para makapagbayad hanggang masagad na yung PC mo sa pinakakaduluduluhan na pinag-extend mo na pero sagad na sagad ka na. Then after nyan, kapag punong-puno ka na talaga, saka ngayon magre-reklamo sa barangay. And then sa barangay, pagpipilitin kayong pag-ayusin kahit mas maang loob mo. After, gagaguhin ka na naman, pati yung barangay babastusin. Hindi na aatin sa mga susunod. After ng ginawang bagong agreement. And then sa korte, magkakaroon ulit ng bagong agreement. And then tatakbuhan ka. And then, yung ibang mga authority, hindi nagagawa ng tama yung trabaho nila. Ano ba yung dapat gawin? Kapag nanalo sa kaso itong taong ito, ako na sheriff, ano bang sunod na hakbang na pwede kong gawin? Kasi ang haba na ng pinagdaanan ng taong ito. Wawalang silbi ang lahat ng pagod, lahat ng effort, hindi pagtrabaho, para umaten sa iba't ibang klase ng agreement na dadaan sa taong nagpautang. Sobrang sakit sa ulo. Ang tanong, bakit walang positive review ang small claims, ang civil case? Una, dahil sa mga nagpapatupad nito, hindi na-orient yung mga tao kung after pagkapanalo sa small claims, ano na ba yung sunod na mangyayari? Kailangan ng mga additional na paglagay sa iba't ibang uri ng tao, profesyon, para masundutan yung mga hakbang mo sa small claims. I think 0.5 out of 100% lang ang nagsasucess sa small claims. Dahil sa iba't ibang mga senaryo, iba't ibang mga pinagdadaanan. Swerte ka na kung mapunta ka sa mga korte, mga barangay na kapwa mo nagalit sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Pakiramdam ng mga taong lumalaban sa small claims ay laban lang nila yan. Hindi nila nararamdaman na panig ang barangay sa kanila, panig ang korte sa kanila. Isa sa factor, hindi kilala ng mga tao itong small claims na to. Dahil sa mga nakapaligid sa kanila, kahit sa akin, wala akong kilalang nanalo sa small claims. Wala akong kilala na after nanalo ay maganda yung kinahinatnan dahil dito sa batas na civil case na small claims. Bakit hindi gawa ng kaparaanan? Bakit hindi itaas ng kaunting antas ang batas na small claims? Nananawagan kami sa lahat ng nakakataas, sa mga mambabatas na bigyang pansin ng small claims. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, may mga taong hindi kayang hindi manghiram dahil nagugutom, dahil may mga pangangailangan. At dahil may mga taong mababait
hindi rin kayang hindi magpahiram. So tignan nyo sana yung point na may taong nagkusa, may taong naawa para magpahiram, lalong-lalo na yung mga walang tubo. And then sa huli, may experience nila itong batas na ginawa ng Congress para sa Pilipinas, pang-protekta daw dito sa mga taong nagpapautang na hindi naman nararamdaman ng mga tao na hindi naman ganun din kalakas. So, hindi na nga siya malakas, hindi pa ganun ka-accurate kung paano ipatupad ang batas ng small claims. Bakit ganun? Kasalanan ba ng mga nagpapautang ang nararanasan nila ngayon? Halos maniwala na lang sa salitang karma para ma-relieve yung nararamdaman nila na ibabalik sa iyo yan kung ano ginawa mo sa kapwa mo. Kailangan pa rin namin ng batas. Kailangan pa rin ng mga tao ng paano sila madala, paano na hindi na maulit sa iba, paano sila matututo. Kailangan pa rin namin ng bawat isa ng batas na kung saan parehas makikinabang. Wawala yung argabyado, yung sakit na ibinigay. Pag nagpapautang ka, hindi lang perang nawawala sa'yo. Pag singilan na, yung hindi mo na masingil, nawawala sa'yo yung oras mo. Gagastos ng paulit-ulit sa iba't ibang mga dadaanang proseso. Yung stress na ibinibigay na napupunta sa depresyon. Lalong-lalo na yung mga nagpapautang na wala naman talagang pera. Pero dahil sa awa sa tao yung nagpahiram, pero tinakbuhan. Yung mga taong yan, kinakapos din yan. Dumarating sa point na kailangan na rin ng pera, pangkain, pang tuition fee, panggastos sa bahay, pangbayad ng bills. Sa tuwing walang-wala yung mga yan, halos isumpa ng mga yan, yung mga taong may utang sa kanila. Paulit-ulit, pagising sa umaga bago matulog. Biktima yung mga yan. Hindi nila deserve na maramdaman yung ganyang klaseng pakiramdam dahil tumulong ka lang sa iba. So hinihingi namin mga biktima ng pautang, biktima ng small claims, na itaas nyo naman dyan sa Congress itong batas ng pautang. Hindi nyo kami masisisi kung bakit kami patuloy na nagpapautang sa mga taong nangangailangan. Kasi maraming taong walang trabaho. May mga nakapaligid sa amin, mga taong hindi na nakakakain, mga taong hindi nakakapagbayad sa dati nilang utang na inirereklamo na din. Kaya kami, napipilitan kami magpahiram. Kasi wala kaming choice eh. Kapag may time na meron kami at nakikita namin yung sitwasyon ng iba, hindi kaya ng puso namin magmatigas. Sana tulungan nyo yung mga taong kahit papaano dumali, mapataas yung antas ng level ng small claims. Kahit tanggalin nila lahat ng interest, basta maibalik ng tama tapos mabilis na proseso. Sa small claims, hindi mo kailangan ng lawyer, pero yung proseso napakatagal. At walang takot yung mga taong natatalo sa small claims. Bakit? Dahil ang small claims na ginawa ninyo ay halos hangin lang. Na pagtapos kaming maging biktima ng mga taong ito at patuloy na magiging biktima sa iba't ibang mga proseso, sa ending, wala rin naman nangyayari. Tripling sakit ang naibibigay sa amin. Hindi lang ng pautang, kundi ng small claims na ito. Kaya sana pakinggan ninyo na kailangan yung itaas ang antas ng small claims. Kailangan yung itaas ang pamantayan o dagdag kaparusahan sa mga taong nakakagawa ng mga ganitong bagay. Dahil hindi lang pera ang nawala sa amin. Mga taong piniling tumulong dahil hindi kayang hindi humindi. Tapos ang ibabalik ay depresyon, paghahabol, sobrang sakit ng ulo. Deserve ba ng mga taong ito na maranasan nila ang paulit-ulit na maging biktima? Deserve din ba ng mga taong kahit natalo na sa korte, patuloy pa rin na nangungutang sa iba at hindi babayaran? Bakit hindi sila natatakot? Bakit paulit-ulit nila yung ginagawa? Dahil walang kwenta ang small claims na batas. It's either mahabang proseso, hindi nakakatakot, kulang sa orient ang mga tagapagpagawa ng batas na ito, o ang pinakasigbilang ba ng batas na ito ay ang papel na sinasabing nanalo ka sa korte, dagdag sindak para sa mga taong nagkautang doon sa taong sumakit ang ulo. Sana bigyan to ng pansin, sana bigyan ng oras. Maraming batas ang nare-revise. Sana isa ito sa mapagbigyan ngayong 2024. Dahil kung titignan nyo, napakaraming biktima. Di kasalanan ng mga ito na nagpahiram sila. Ang pinakakasalanan lang nila ay marupok ang mga puso nila para tumanggi. At hindi nila kayang baliwalain kapag may nakikita silang taong nahihirapan at humingi sa kanilang tulong. Yun lang ang tanging kasalanan nila. Sana maitaas nyo ang kalidad ng small claims. Dahil kapag dumating ang time na wala nang mautangan itong mga taong ito, dahil napakahina ng batas ng small claims, sa gobyerno na yan dadaing. Kaya please, bago nyo sana mapahirapan ang mga taong biktima dahil tumulong sa iba, bigyan nyo sana ng dala itong mga taong
paulit-ulit na ginagawa itong ganitong klase ng panloloko sa kapwa. Bigyan nyo ng sapat na penalty, bigyan nyo ng sapat na dala, para hindi na ulit nauulit sa iba. Ang mangyari kasi niyan, paulit-ulit gagawin dito sa taong ito, tapos paulit-ulit na dadagdagan sila. So parami sila ng parami. Para siyang cancer na napakabilis dumami. Bakit siya naging cancer? Kasi hindi ginagamot ng mga taong kayang gamutin. Kapag hindi na-revise itong batas ng small claims or pautang, maniwala kayo sa akin, darating ang panahon, bukod sa wala ng taong nagpapahiram or gustong tumulong sa iba, lolobo ang mga taong makakapal ang muka, mga taong walang kahihiyan, mga taong hindi na natatakot sa karma. Ito yung mga taong paulit-ulit na gagawin sa lahat ng mga kakilala nila kung ano yung ginagawa nila sa iba pag umuutang sila. Lahat ng tao bibigyan ng mga stress ng mga yan. Kapag hindi nyo ginawa ng solusyon ang batas ng small claims, hindi nyo inantas ang level, kalidad ng batas na ito, tinuturuan nyo ang mga taong ito na gumawa ng katarantaduhan sa iba at pinaparami nyo sila. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkakaganto sa mga taong mabababa ang uri ng pamumuhay. Hindi ito kasalanan ng mga umuutang dahil sa hirap ng buhay, kaya sila naging ganito. At lalong hindi ito kasalanan ng mga taong nagpapahiram dahil naawa sila. Kasalanan ito ng batas. Hindi nabibigyan ng hustisya yung mga taong tumulong at nagpahiram, pero tinakbuhan. At hindi binibigyang dala yung mga taong paulit-ulit nanulok sa iba. Kaya nakikiusap ako, 10 ng lahat ng mga biktima na itaas ang batas ng small claims, i-revise ang batas para maprotektahan naman yung mga taong tumulong at nagmagandang loob lang sa iba. Tulungan nyo naman sila.